Oh, akala kasi alam ko. Nasan daw si Pangulo? Kasi daw, nasa St. Luke's daw, sabi nga nun. As early as Friday, Monday ngayon, Friday, ang dami daw na sundalo doon at saka yung police. Now, we don't know kung sino man yung nagsabi na the difference between sundalo and police para yung mga nakapatig, nakabarel or whatever. So, let's assume na may security personnel doon, either PSG, PNP, o AFP. Basta, ang ano doon, ang issue, marami. Then may info rin na BJNP yun nandoon. Okay. So, iba-iba, no? So, may nakikita ka na, merong hindi tama, may hindi tugma, no, sa info. Ang kwento ng iba, doon sa loob, BJNP ang mga security nandoon. Okay. Kung BJNP security nandoon, ang ano doon, merong taga Munti na siguro inatake o whatever, o high personality, high value na inmate, tapos na nagpagamot. Yaman, St. Luke's. BGC pa, no? So, ba't hindi nila sa kung saan. Anyway, then nag-treatment doon kung BJNP. So, wala naman, tinignan ng intel namin. Pero itong kapatid ko, no, yung asawa, may brother-in-law, nandun mismo sa area. Grabe daw traffic. Nagkanta traffic daw. Tapos umikot pa sila, gano'n. And confirm ng isa niyang reliable na source. Which means, nandun sa loob. No? Ang tanong, sino ang naka-hospital doon? Tanong. Pero sabi ng iba sa inyo, nasa Japan. So, ang thinking ko dyan, pinasok siya dyan, pero hindi siya kayang and then, binaklas siya. Kung binakla, it's too big. I can't take it. It's too big. Dinala siya sa Japan for treatment. I don't know. All we can do now is speculate. But we have the right to ask, nasaan ang Pangulo? I don't care if you are having your treatment, Marcos, BBM, kung ikaw ay nasa St. Luke's o kung ikaw sa Hospital ng Makati, sa Medical City o kung saan. No? Kung sa Far Eastern University, kung UP, kung saan ka nagpapatreat, kung sa bahala ka o sa Hawaii, nagpatreat din sa Hawaii yan ang nagsabi naman isa ring reliable info. About 6-8 months ago. May tanning na nga daw, sabi Yun yung kwento ng doktor 6 months to live. Pero lumakpas na siya, 8 months na, no? So, siguro nagpatawas. Nagpatawas, buhay pa. Subukan mo yun talaga yun, baka binabarang ka. BBM, baka binarang ka. Tapos, maingay. Mami, sabay, maingay. So, nadidistract talaga ako pagka maingay aso. Nawala yung topic So, nawala. Wala na Yung ano ko dyan, if he's in Japan, is getting treated, then I don't give a shit kung nasaan siya. Ang mahalaga, at least alam natin kung nasaan yung Pangulo. You better speak up, BBM, tomorrow, right away, and telling us you are fine. Kung natidinig mo ako, no, wag kayong nananakot, kayong mga nakapaligid sa ganyan, putang ina nyo, ma-PI kayo, tang ina nyo. Serious matter to, magkago kayo, tang ina nyo, wag kayo sip-sip. Kung ikaw naririnig mo ako, BBM, magsalita ka bukas. Sabi mo, I'm well. Para makahinga kami. Kasi, pagka hindi ka well,
tatayo kami. Tangina mo, ha? Gago kayo. Magigera tayo ng ano eh. Papasok tayo. Hindi kayo handa, gago kayo. Tangina. Saan kayo kukuha ng langis? Ng tokwa kayo. Anong gagawin natin? Anong gagawin doon sa mga OFW sa Middle East? May plano ba kayo? Paano i-extricate yon? Sarado na yung dagat, yung Hormuz Strait. Sarado na yung ano, delikadong magpalipad doon. Tatamaan, baka banata ng missile. Tinamaan nga yung mga civilian ano eh. Structures eh. Oh, ano ang plano nyo? Na-meet ba yung Security Council? Dapat whatever. Ano yun? Tawag dito. OFW, EC, lahat pa ng ano, DFA. Meeting din lahat yung concerned agencies. Task force para pabalikin yung OFW. Kaya nasa bunker. Nasa bunker daw. Nasa mga ano, sila. Bomb shelter. Yes, dapat may ano doon na tao ba na ay nako. Ano ito? Kabaw. Ang grabe yung dibdib. Jug, 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 jug. Kunyari ito si BBM. Wawa naman. So, ang ano dyan, ay nagagalit yung nanay. Ang ano dyan, kailangan may plano. So, kung nadidinig mo ako, BBM, magsalita ka, you're well, you're doing well. Or you, ano mo sa mato, ang paaminin mo na eh. I was admitted, I had myself treated. There's no problem with that, I'm well. Now I'm handling everything. Ganon, para you assure the public. Hindi yung baban-ban, tapos magsisinungaling itong mga tao mo. Kung ano-ano mabanat ni Auntie Claire. It's not helping. Kasi you're talking of 150 million, 120 million Filipinos. And yung economy natin, which might be hit hard because we have no oil reserves, strategic reserves. Na kung kunyari 30 days supply lang tayo at nagtagal yung gera dyan, timbog tayo. And you better be telling your sinong department head mo na mag-source out na ng langis sa ibang bansa. Kung sa US, marami silang langis. O kung sa Canada, whatever. Yung paano aabot sa atin na hindi affected dyan sa dadanan dyan, dito sa Pacific dadan. So logical, US. Secure yung ano natin. Hindi yung walang dadating na langis tayo. Patay tayo niyan. Evacuation. Kung walang i-withdraw nyo yung mga OFW sa ibang bansa na by land. And then, mula doon, lipad. Kung alanganin doon sa mga airport dyan na lumipad yung mga aeroplano. No-fly zone. Assess nyo yung situation talaga. Situation ng OFW, situation ng escalation, ano talaga ang basa ninyo sa China at saka sa Russia, situation sa bansa natin, yung impact ng gera na yan sa presyo ng oil and yung impact ng oil sa economy natin, sa prices, you cannot allow na bigla mag-inflation. So, anong gagawin ng Congress? Putang, mga PI kayo, impeach kayo, gago kayo. Sira ulo kayo, mga animal kayo, honorable. Pag-isipan nyo kung kailangan magtayo kayo ng ng oil price stabilization, ek. Para hindi maramdaman ng mga kababayan natin yung biglang spike. Para yung mga impeachment ang inaatupag ninyo, mga baliw kayo, gago kayo. Pagka umikot ang gulo, bibitayin talaga namin kayo, mga animal kayo. Ako, gigil ako sa inyo eh. Nandaganan. Na, bibitayin ko talaga kayo. Sobra na kayo eh. Kung mag-asta pa kayo doon, akala ninyo kung sino kayo matitino eh. Binuburo niya si Inday Sara. Do you think you are
you're credible enough? Do you think you're doing something for the good of this country? You're all stupid. We are in the brink of a nuclear war. We are in the brink of a biblical na end of days. Tapos anong ginagawa nyo? Impeachment. Mga tangina nyo. Tapos nakaw, hindi nyo imbestigahan yung nakaw na flood control. Animal kayo. Talagang, mga kababayan ko kayo, hindi gigil ako. Gigil ako eh. Gigil na gigil kayo. Such that pagka umikot ang gulong, talagang pagkakatayin ko yung mga yan eh. Magtayo lang tayo ng korte so that everything will be legal. We still respect the Constitution until such time it is amended by the Filipino people, by us. We have it ratified by 2028. We effect the changes. We announce the changes. Right away, death penalty. Susunod na lang yung whoever is the next president. Gusto ng tao, mag-death penalty tayo. Magkaroon tayo ng mga korte. Small courts, mga ganun ba? Ang ano dyan. Sorry nag-iba yung kulungan. So, ang ano dyan, ang pinaka the best dyan, pagka nag-korte-korte tayo, kunyari, 100 na korte, nasa tig-500 lang na tao yon out of 120 million. Ang dami dyan magbo-volunteer. I want to be a member of the court. Ganun ba? So, lagay lang tayong criteria, qualification, ganon. Kailangan ba lawyer lahat? Hindi, not really. Dyan nga sa Congress, hindi man lawyer lahat eh. May mga aktor dyan, may boksingero, may mga, meron pang ano dyan eh, komunista eh. So, pwede tayo magkorte-korte dyan kung sino yung mag-volunteer. Kung naglagay ka, maglagay ng criteria, yun ang mahalaga. Criteria, ano yung qualification ng judge. Let the Filipino mature in terms of justice na alamin yung mga batas and all that. Basta merong isang judge dyan na certified o isang well na versed na lawyer as the para pagdidesisyonan ba. Unanimous vote, guilty. Pagka majority vote, life imprisonment. Lahat naman yan, maging guilty. I don't know. Depende yan sa judge. Kung kayo maging judge, bahala kayo. You size up kung anong evidences available. Hindi tayo mag-prove. Siya yung mag-prove na inosente siya. Siya yung mag-prove na hindi siya kakatayin. Galit tayo eh. Baliktad yung natin eh. Ngayon, beyond reasonable doubt, you have to prove, you produce the evidence. Malay natin sa ebidensya niyan. Basta, ang sasabihin natin dyan sa kanya, bibitayin ka namin. Sabihin mo lahat ng katotohanan. Nagnakaw ka ba? Hindi. Sabihin niya, hindi. Delikado ka na. Kasi dito sa salin mo, ito lang ang halaga mo. Ngayon, itong yaman mo, ang dami. You're only worth 20 million. But how come you're worth 2 billion? O 20 billion? Saan mo nakuha yung pera? Explain. Pag di mo ma-explain, within 10 minutes, guilty ka na. Huwag nyo kaming sasayangin yung oras namin. Wag. Guilty ka na. Debitay ka na. Death row ka na. Imagine itong mga politiko natin. Dapat ang inaisip nila yung how to caution the Filipino people from suffering. How to caution from us being hard hit by what's happening abroad. What's developing. Putang ina, dami na dapat pag-usapan, hindi yung impeachment na yan eh. Pa-star complex pa sila eh. Si Luis Tro. Nakatawa pa eh. Serious yung impeachment. Tumatawa pa eh. Kaya nga, hindi ko na tinapos eh. Buisit. Sayang ng oras eh. Dapat sila, ang Congress natin, pinag-uusapan pa. Paano mapapabalik yung mga
how to work with the executive. Kung paano mapapabalik itong mga OFWs na talagang in peril. Paano ano yung sistema na pwedeng create, yung batas ba na pwedeng o amendment sa existing laws natin para may hindi magkaroon ng impact masyado sa mga mawawala ng trabaho o paano ngayon. Tapos noon, anong pwede nilang gawin nga dito? Sabi ko nga magkaroon ng ng reserve fund para sa oil price stabilization. Pero ginawa dati ng Marcos Sr. 'yon. Hanggang sa tinanggal na 'yon. OPSF, di ba? Tatandaan niyo 'yan. Hindi yun yung problema Stopgap panay band-aid solution Ang kinakailangan dyan, magkano na kagad sila na delikado to. Baka bigla tayong tamaan. Dapat meron tayong mga shelter, bomb shelter, meron tayong food supply, mga food security natin. Meron tayong mga na oil reserves. Pwede sana yung tubig sa langis. Ex-deal tayo. Isang bariles ng tubig sa atin, isang bariles ng langis. O kaya 2 bariles, isang bariles ng langis. O whatever. Kasi kung pepresyohan natin na isang bariles ng tubig sa world market, baka abutin ng $400. Compare do sa isang bariles ng langis, $100 o less. Kung 1:1, okay na. Gusto nyo, baliktarin natin, 5:1, 5 bariles ng tubig. Ang dami natin tubig Binabaha nga tayo Kolektahin natin. So dapat ganun yung mindset Hindi flood control. Water harvesting, hindi flood control. Flood harvesting. Flood diversion. Konektado sa and then we put them all into a refinery. Excuse me, na malilinis siya. One try, second try, third try, ganun ba? Para yung purity ng tubig ba? Yung contamination o contaminants, wala. Safe to drink. Yung ba yung gusto nila, safe to drink o pang lang, peace fund lang, pandilig lang. Depende. Kanina pinag-usapan namin yung kampingan Yung poso ba namin na nagawa, drinkable water, hindi. Pero pati nga kambing, alanganin kami pa yun, pero malinis na, tinitingnan namin Malinis na. Pero hindi natin nakita yung microscopic So, isa't kalahating tubo lang yon. Pagka mas malalim kasi, 6 na tubo. Naka-budget tayo So, isa't kalahati, tama na yun. Will serve the purpose para sa patubig. And I was thinking, kung sakasakali na maluwag pa ng isa pa hukay doon sa dulo, sa kabila, malapit sa kulungan, para it will serve naman the purpose ng paglinis-linis ng kulungan, yun yung gagamitin. Yung attachment na lang ba, may reducer from 3 na inch na pipe, re-reducer para malakas yung pressure nun. O kundi, i-water tank natin. Mula doon sa tubig, doon sa pump, panik doon sa water tank, and then by gravity, yung papunta sa kambing. Floater na lang yan para pero pagka magkatapat ba? So pagka inon mo to, on mo yung kabila, magsasalubong sila. So mas efficient yon. And then, tsaka na yung solar. We think of solar siguro next year na. Pagka kumikita na. Yung mahalaga dyan yung matubigan, dry. And kung may tubig, mahalaga, mataniman. Baka tumubuto. Bakit? Kung tumubuto, damo, pakawala yung kambing. Kain. Ubusan namin damo. The idea doon sa kambingan is mataniman yon para pagka mga 5-footer na yung mga tinanim doon, damo, o kaya napier, o kaya maramais, o whatever. Forage grass, aanihin, and then isa silage. Good for one month or more. Tapos noon, tatanim mo ulit tayo. So, ganon. O pasisimot mo na sa kambing, and then magtatanim ulit panibago. As we go along, nagiging fertile yung lupa, and then by that, siguro tatangkapin na yun na i-tractor na, Kasi ngayon mabato So, pakunti-kunti na nalilinis yung mga bato doon sa lupa. Virgin
Ayun yung yung schedule doon. Meanwhile, dito naman sa bansa natin, kakagera na. Yun ang kapangamba ng iba. Pero sabi ko nga kapon, I don't think so. Hintayin natin. It's all dependent on how the Iranian army will react. Isa yun. Iranian army. Kung magsabi sila na ayaw namin lumaban. Yung iba magsabi, laban tayo to the death. Pinatay yung bossing natin. Okay, kayo na lang. Sabihin ng iba, hati ngayon. So it's dependent doon sa sundalo nila. At sa mga tao doon. Kung saan sila magsasalita. Kung saan sila mag-sway. No? Now, another is kung ano yung reaction ng Russia and China. No? But it will also have to sa US na tapusin to as soon as possible so that normalize ka agad. Kung titignan niya, ganyan din ang situation ng Pilipinas eh. Kung tatapusin yung yung corruption din, tapusin natin one time, big time, anytime. Tapusin natin para tapos na. Wala nang usapan. Bitay na yung susunod na usapan dyan. Hindi, mga gago tong, ang gagaling nila nagmamalaki, sige panakaw, and then honorable pa sila. Tapos yung tanging tao na sa posisyon na pwedeng pagbibirahin sila, pahuli sila, at orderan yung mga concerned na agencies, patinuin lahat ng agency, i-reboot lahat, ayun, ini-impeach nila si Inday Sara. So, I don't think may impeach si Inday. I don't think so. May impeach? No. Hindi may impeach yun. We will not allow it.